Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Gemma, 34 years old. Meron po akong naging live-in partner, DJ Lindsay. At nakilala ko po siya noong working student pa lamang po ako. DJ Lindsay, alam niyo po, nung bago pa lamang kami, sobrang ideal po ng relationship namin. Nangako po siya na kapag nagsama kaming dalawa, siya na raw ang bahalang magpaaral sa akin. Dahil minsan, hindi po kasi kami magkasundo ng pamilya ko. Ayaw na po akong pag-aralin ng mga magulang ko. Kaya, sumama po ako doon sa ka-live-in ko. Akala ko magiging okay na po ang lahat. Akala ko siya ang sagot sa aking dasal. Pero nagkamali ako. Kasi pagdating po ng second semester, pinatigil niya na po ako sa pag-aaral ko. Pero kahit kaya niya po akong pag-aralin, mas pinili niya pong gamitin yung pera sa mga bisyo niya. Mas pinili niya po yun kaysa tulungan akong tuparin ang pangarap ko. Ito pong partner ko, wala palang pangarap para sa akin. Minsan nga napapaisip ako kung mahal niya ba talaga ako o ginagamit niya lamang ang katawan ko. Ang dami ko pa po sanang gustong mangyari sa buhay ko. Nung time na yon, gusto ko pong makapasok sa bangko o sa mga malalaking kumpanya. May mga nag-aalok na rin po ng trabaho sa akin noon pero ligwak naman ako dahil wala akong college diploma. Hindi naman po sa pagmamayabang pero kahit papano, may ibubuga naman ako. May itsura. Sabi nila, sexy ako. Doon pa lang, pambato na po ako. Pero pagdating sa bahay, isa akong asawa. Naglalaba araw-araw. Lalo na kapag meron siyang larong basketball, inaayos ko lahat para sa kanya, DJ Lindsay. Kahit malaki na po yung sweldo ng partner ko, inuubos niya lamang po yun sa kanyang mga bisyo. Ako naman po itong si Tanga, iniintindi ko lang siya. Sa itsura ko pong ito, halos araw-araw. Paulit-ulit lamang po ang ulam. Gulay,
Isda, gulay. Kasi kung hindi, ako rin po ang kawawa. Ako rin po ang magugutom. Minsan iniisip ko, mahal niya ba talaga ako? O baka naman, ako yung hindi na nagmamahal sa kanya. Baka naman nandito lamang ako kasi natatakot akong mawala siya. Baka kasi kapag umuwi ako sa amin, DJ Lindsay, hindi na nila ako tanggapin. Wala na po akong mapuntahan at nade-depress na po ako. Iniisip ko, DJ Lindsay, ano ba yan? Pinapangarap ako ng ibang tao. Pero binabasura niya lamang ako. Kasi alam niya na wala na akong ibang choice at wala na akong ibang matatakbuhan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. You always ask me